Holy shit! Kagi ang ganda! Oh my gulay. Guys, ito yung coastal road dito sa may Calbayog. Oh nice. Buti pala dito tayo dumaan. Ito yung isa sa mga reason kung bakit kailangan nyo bumiyahe dito ng maaraw. Kasi may mga part dito sa summer na grabe yung lubak. Yan, pag may mga gantong part dito kayo daan, mas okay dito. Ayun lang, close. Dead end. Ayan ito. Yan, pag may mga gantong kalsada, pwede nga putol eh. Bye ma. Sige. Bye. Magdasal ka. Sige ma. Bye ma. Alright. Oras natin ay 5:06 at tayo ay pabalik na ng Manila. Clear naman ang sky, maraming mga stars at ganito kadilim. At hindi na pantay ang ating MDL. Kakaalog siguro dahil siguro sa mahabang biyahe. Ayan, dito pala yung bahay ng tito ko at ang bahay ni tita. Ayan, mother side. Ayun o, may street light doon, solo flight. Ayan. Happy Fiesta Barangay Tigbao. Nasusunod ulit. Salamat sa aking mga relatives and friends, lahat ng nakasama ko sa almost 4 days na aking pag-stay diha. Bisaya lagi oy. Ito na pala ang highway. Ayan, kanan na tayo dito. Wopya. Dito sa kaliwa ay papuntang Bayan ng Bato. Ang ganda dun sa may part na yon, kulay orange. The sun is rising. Oh, ang ganda. Wow. Ganda oh. Premium. Mura, 52. Dito na tayo magpa full tank. 212.73. Ito nga pala yung ginagawa ko. Lumang phone yung ginagamit ko pang Google Map. Tapos i-hotspot ko lang siya dito sa main phone ko. Uy, magliliwanag na oh. Ayan, so meron tayong 373 kilometers. Estimate ay 226 ang ating arrival doon, pero malabo pa sa tubig kanal. Yan, since nakaset na siya, pwede natin patayin ang hotspot. Yan, okay na. Maya na tayo magpalit ng riding jersey kasi malamig pa. Let's go. The sun is up. 5:55 na. Wow, good morning Leyte. Okay na rin bumiyahin ng gantong maliwanag para makita natin yung kalsada.
At di ko naman din to kabisado. Happy Fiesta, Señor Santo Niño. Ang fiesta nga rin pala dito sa may Bontoc. Pit Señor. Yan, pati nga rin pala sa Cebu. Ito rin yung fiesta ng Cebu. Welcome sa bayan ng Sogod. Welcome Sogod. Sogod, Southern Leyte. Itong sa right side ang mga papuntang port ng Liloan. Ayan, papuntang St. Bernard, papuntang San Ricardo, doon sa may pakanan. Tayo ay dadiretso. Ayun, awid yung mga bato-bato dito. Dito naman siya dahil sa landslide. Ay, nagtitipak na ang bato. Ayan. May daanan kasi papunta dun sa may taas eh. Ayun, oh. Isang reason din pala kaya medyo nagpaumaga na ako is kasi dito sa kalsada na to ay wala ganang street light. At the same time pa curve pa. Yan, puro twist. Bakit kasi tayo ng bundok? Ito yung way papunta sa Agas-Agas Bridge. Uy, langhapin natin. Langhap sarap. Ayun, nandun yung nagsisiga. Langhap sarap. Ayun, oh, dito nyo sa mapa, diba? Only twist. Tsaka may mga part dito na lubak, tsaka biglang rocky road. Yan yung iniwasan natin. Ito, may mga biglaang gantong kalsada, biglang rocky road. Pero konti lang naman. Ganda doon sa part na yun, no? Naaarawan, kulay orange. Here comes the sun. Here comes the sun. Welcome Agas Bridge. Wow. Alright, we are back on the road. Time check, it's 10 in the morning and we still have 277 kilometers. Estimate time of arrival is 4:43 ng hapon. Okay, quick story time. I saw a couple, si Michael and ate
Juliana. Tama ba? Sorry. Sorry te, nakalimutan ko yung name mo. Juliana yata yun. Yun, anyway, I saw them somewhere in Abuyog sa Leyte. So minto ko to check them, and it turns out na siraan sila ng gulong. Tulungan natin sila hanggang sa kung ano yung makakaya natin, and yun, okay na, naayos na yung gulong. So you're listening, Michael and Ate Juliana, if I'm not mistaken, sana yun. Ride safe. I think once na ma-upload to, nandun na kayo sa inyong destination. So shout out to you guys. And meron din silang Facebook page and YouTube, Big Dreams Philippines. I'm a rider too, so alam ko yung feeling pag nasiraan ng motor sa kalsada. Danas ko na yan, at grabe, sobrang hassle, sobrang nakakapagod. So if we're able to help kahit sa maliit na paraan, diba? Alright, kalawa na tayo dito. Etong pakanan, ito na yung papunta kay General MacArthur. Alright, malapit na tayo sa San Juanico. Ibabaybay pa natin yung Samar. Wow! Okay, nakakailang kilometers na tayo? 138.9, and ang total natin is 1,177. Balikan yan ha, yung trip fee ha. Nice, maganda yung konsumo ni Honda oh. For the whole trip, 46.7 kilometer per hour. Ay, kilometer per liter pala. And then 48.7 naman for this day. Alright. Yep, all stock. So far so good. Thank God at wala tayong aberya. At mahirap masiraan sa daan. Alright, let's go. Ano ba to? Bakit to makasalubong? Lawak-lawak naman sa kabila. Ay nako, ewan ko sa iyo kuya. Basta ang alam ko ay welcome to Tacloban. Welcome to Tacloban City, gateway to Eastern Visayas. May checkpoint pala. Eh pasok mo pa yun eh, no? Oh grabe oh, andito tayo sa may bypass road ng Tacloban. Kitang kita na yung San Juanico Bridge. Oh my god, so amazing. Wow. Ito na ang karagatan. Ang dami pa palang mga island dun, no? Okay, kanan na tayo dito. Rotonda. Wow. Ito yung mga spot na hindi ko nakita or hindi ko napansin nung papunta, since nasa likod ko nga siya. Babatngon, kaliwa, Samar, kanan. So ginagawa yung kalsada rito. Ito yung malapit sa may Tacloban Arc, malapit sa San Juanico Bridge.
Yan, ganito ang sitwasyon ngayon ng daan. Salamat Han pagbisita ha, Tacloban. Leaving Tacloban City. Right. It means San Juanico na tayo, patawid ng Samar. Alright, let's go. San Juanico Bridge. Here we go again. Yeah, the beautiful San Juanico. Wala ang kakupas-kupas sa ganda. Diba lang mga fish pan dun, no? Kasi ito yung isla na nakita ko kanina sa may bypass road. May mga gumagawa. Ako nga pala, naalala ko parang last year ang ginawa dito is one way lang. Antayan siya, mga papunta rito or mula doon ay patawid ng Tacloban. Ito, may isla ditong malaki, oh. Yun, meron din doon sa may kabila. Ayun, makikita sa may ilalim ng tulay may mga bakal, may mga ginagawa. Welcome to Samar Island. Sa may kanan yung mga papuntang Eastern Samar, San Juan by the Bay. Alright, kalawa tayo dito. Other way, yung pakanan is pupunta rin siya ng Eastern Samar, tsaka yung mga southern part ng Samar. Ito yung isa sa mga reason kung bakit kailangan nyo bumiyahe dito ng maaraw, kasi may mga part dito sa Samar na grabe yung lubak. Actually, marami na ako nadaanan kanina. Yung mga ginagawa pang kalsada eh. May ibang part talaga na malalalim ang lubak. So, may nadaanan din ako kanina na one way na siya kasi nga yung isang buong straight na kalsada ay ginagawa. Ayun, ito yung sa may kabila. Dito rin, no? Malalalim yan. Pag mabilis ka mag-drive tapos lumusot ka dyan, naku, tapos ang karir. Hindi naman siya yung buong stretch ng Samar is lubak-lubak, hindi naman ganoon. Mas malaki pa rin yung percentage na okay yung kalsada. Malala lang talaga yung pagkalubak niya. Kadurog-durog yung mga espalto. Sa bagay, marami din kasi mga dumadaang truck dito eh. Ayun o, espalto. Yan, pag may mga gantong part dito kayo daan, mas okay dito. Ayun lang, close. Dead end. Ayan, ito. Yan, pag may mga gantong kalsada, pwede nga putol eh. Yeah. Ginagawa yung kalsada dun sa may kabilang. Puro mga kalsadang ginagawa ang nandito ngayon. Siguro puro mga lubakers din yan nakaraan.
Ay no, diba may mga ganito silang scenario dito. Halos mahabang kalsada yung sarado. Mahirap pala to pag ano, peak season. Malala siguro traffic dito. May mga ganito, much better dito kayo daan kasi grabe talaga oh. Pero sana ma-repair na rin yan para mas smooth yung drive natin. Ayun, may mga heavy equipments pa rito. EK Bus Liner Corp. Meron na pala tayong Bus Liner Corporation. I love Jabong. Okay, welcome to Jabong, guys. Ang ganda ng bundok dito oh. Kulay green. Yun oh, masarap natin. Yeah. Stop tayo dito saglit at may nakita akong overlooking na spot. Ayan. Whoop. May isla ron no? Saan tayo banda? Diba ayaw gumala. Papunta na tayo ng Catbalogan proper. Catbalogan proper sa kaliwa. Dito tayo sa may diretso. Ito yung bypass road. Another overlooking spot here in Samar. Yan. Yan, punta tayo sa may left side. Sarap naman tumambay dito. Wow. Wow. Nice, ang ganda. What the heck? Dito na ulit tayo sa may Calbayog Santa Margarita Diversion Road. Medyo bahaba tong kalsada na to, pero maganda. Yan, bali may dinaanan tayong, ewan ko kung matatawag ba tong shortcut or what. Yan, basta pasukin natin yung pinakabayan. Coastal road kasi itong part na to eh. Dito tayo. I love Santa Margarita. Last time kasi dun tayo sa may Calbayog Santa Margarita Diversion Road. So this time baybayin natin tong kalsada papunta sa pinakabayan ng Calbayog. Coastal road na kaya mahangin. Parang ikaw mahangin. Joke lang.
Guys, ito yung coastal road dito sa may Calbayog. Oh, nice. Buti pala dito tayo dumaan. So ang tanong, hanggang saan kaya tong kalsada na to? Based kasi sa Google Map, putol pa. Pero let's see. Diretsoy na natin to, nandito na tayo eh. Buti na lang pala dumaan ako dito sa pinaka city, hindi dun sa may diversion road. At nakadaan tayo dito. So mukhang hindi pa siya totally pinapadaanan. Wala pang mga street light eh. Oh, ang ganda doon. Tapos ito ay port na ng Calbayog. Oh, nice. Yan, Calbayog City Coastal Road, Seaside. Pero banda doon, di pa tapos eh. May mga nakaharang pang equipments. That's nice. Maganda to pag natapos. Puntahan natin yung kabilang side. Kung pwede na rin makapasok. Okay, turn left. Agoy, bawal ako malawa. Tayo na, saan tayo dadaan? Baka mahuli tayo dyan, baka may nakaabang doon. So ano tayong ikutan? I love Calbayog. Tayo, kanan tayo dito. Way din. Ayun, may kumain ng tricycle. Oh, wait ng bike nila oh. 3 wheels na parang pangkarawahe. Kay tropa pala to eh, kay Busa eh. Ayun oh. Ang kulit no. Oh, classic. Combination ng 3 wheels na bike tapos parang pangkarawahe. O kalesa ba yun? Parang ganun. Oh, ang galing. Ngayon ko lang nakita yan. Buti na talaga dumaan tayo dito. Dami nating nakikita. Ito naman ay ang City Hall ng Calbayog. Aray ko. Simbahan tsaka plaza. Okay, turn right. Oras natin ay 3:56. Alas 4 na. Pagas muna tayo at 1 bar na lang pala to. 363. Ayun, ito na yung karugtong ng Coastal Road. Pasok na tayo. Pwede kayo pumasok? Uy, pwede. Check natin kung hanggang saan yung
Tapos nasa part na to. Okay, so meron ditong isang tulay. Yeah. Okay, so hanggang dun pa pala, no? Malayo pa. Tapos ayun yung isa pang ginagawang tulay, yung may mga equipment doon. So hindi pa siya totally passable. Siguro kung listrol ka lang pwede. Yan, may mga nagja-jogging, mga tumatambay. Maganda tumambay dito pagka either morning, sunrise or sunset. Alright, let's go. Pero maganda, fairness, maganda siyang alternative na ruta maliban dun sa may diversion road. Medyo steep kasi yung mga daanan doon. Dinaan kasi siya sa may bundok, so may part talaga na matatarek yung ahon tsaka yung lusong. So for the trucks, ito magandang to, alternative. At syempre sa mga gusto ng sightseeing, yan, ganda mahilig mag road trips katulad ko. So ito yung dulo ng bypass road yan. Dumiretso tayo dyan nung papuntang Leyte. Ayan. Wow, ganda tumambay dito sa sunset, I love Malopalo. Alright. Uy, ayos yan ganda ng dun yung bato, ayun ayos. May flag dun sa may taas. Ayos bigla ako na-amaze, nakita ko yung yung bundok. Tapos parang ang kinis ng niya, ng gilid niya. Para siyang ginamitan ng yung pangkuskus sa balat. Panghilod. Ang puti Sarap bumiyahe pag ganito, mga tipong sunrise, sunset, kaya kahit tanghali, mga bandang 12, basta makulimlim. Kanina grabe ang init. Na yung mata ko singkit oh ho ho. The ocean is waving. Oops, may nakita akong barko doon. Okay, speaking of barko, here's the catch. There's a possible problem kasi since nagkaroon ng bagyo this weekend, si bagyong Ada, since Thursday if I'm not mistaken, ay hinold na yung biyahe ng Roro from Matnog to Allen and Allen to Matnog, yan, vice versa. Kahapon, Sunday, ay nilift na yung suspension. So from Thursday, including Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days. So 4 days na tenga yung mga pasahero. Ang siste,
possible ay mahaba yung pila kasi nga walang biyahe. And since kahapon lang siya na lift, yung 4 days na yon, hindi ko alam kung naisakay na lahat ng pasahero. So possible ang maging problem natin yan ay waiting game. Kasi since paparating pa lang tayo at yung ibang mga nandun sa port ay baka since Thursday pa or Friday, Saturday, ay possible syempre sila yung dapat mauna. So yun ang pinaka worst case scenario natin, ay mag-antay tayo ng matagal. Yan. Kailangan natin pumila. So try natin lahat ng port, yung port ng Santa Clara, sa may Dap-Dap yung fast cut, tsaka yung sa may Allen mismo. So kung ano yung may nearest na tawag dito, schedule para tumawid, doon na tayo sasakay. Ayun, may mga barko dito, oh. Anong port ba to? Puro truck lang po ba dyan? Puro truck lang? Ah, truck lang. Okay, thank you. Grabe, ang haba ng pila ng mga truck. Mga hindi rin nakatawid yung mga yan, gawa ng sa may bagyo nga. Ito yung mahirap eh, pag ay stranded. Siyempre. Actually medyo swerte pa nga tayo kasi before mag-suspend ng travel ang Roro is nakatawid na tayo. Miyerkules tayo nakatawid ng umaga. So kung na-late lang tayo ng isang araw, wala, tenga tayo sa sa Matnog. Hindi na tayo tatawid nun kasi wala na eh. Sunday nag-lift ng suspension eh. Yung piyesta weekend, so wala. Tapos nawalan pa ng kuryente pala nung Friday. So kaya wala talagang ganap. So nung pagka Saturday yan, bumalik din naman. Hapon, parang ganon. And then Sunday, yun, totally cleared. Mainit na talaga. Kaya nag-abang din ako ng news. May Facebook page kasi yung yung sa may Allen tsaka Matnog. Join kayo doon kung gusto nyo. Iwan ko na lang din siguro yung link ng page na yun sa description. Nalaman ko siya kay Motosarge. Nagmo-moto vlog din yun. So thank you Motosarge. Yun, doon lang ako kumukuha ng updates kung pwede na. So kahapon around 5 ng hapon ay yun, nalift na yung suspension. But yun nga, from 5 PM kahapon hanggang ngayon, so 1 day, hindi ko kasi alam kung na-accommodate na ba lahat ng mga natenggang pasahero. That's the question eh. Let's see kung ano yung mangyayari sa atin, but hopefully makatawid tayo today. Yung pinaka main natin, main goal. But yeah, anyway, wala pa naman, masyado lang tayo masyado tayong advance mag-isip. Malaman natin yan mamaya pagdating natin sa port. Below 50 kilometers na lang at doon na tayo sa Allen. Look at the view guys, oh my god. Holy shit, kage ang ganda. Oh my gulay. Oh wow. Oh.
Grabe, ang ganda. Ah. Tas, hindi na kinaya ng powers natin. Dito tayo sa may Jeka, sa may Allenport. Yan. So, ito yung room. Yan. At may sarili ding CR. So, standard lang yung kinuha natin. Yan. Fun gaming lang. So, okay naman. Para makapagpahinga lang ngayong gabi. Tapos bukas, biyahe na ulit tayo. So, ang rate nga pala is 500 for the aircon, 1,000. Yan, so pwede na. Para lang makapagpahinga overnight. So, yan, bukas ulit.